Ang pelikula ay nagbubukas sa isang kainan, kung saan may dugo sa lahat ng dako, at maraming bangkay. Nakita, isang natatakot na lalaki ang tumawag sa 911, at ipinaalam sa operator ang tungkol sa massacre na nangyari. Lugar, inaangkin niya na ang kanyang kaibigan na si Nancy ay namamatay, at kapag tinanong ng operator ang kanyang pangalan, siya ay tumugon na si Jake Collins iyon. Ang eksena ay napuputol sa 24 na oras na mas maaga, kung saan nakita namin ang aming pangunahing tauhan, si Nancy, na umiihi. Isang pat lang, bumalik siya sa kanyang sasakyan, at tumitig sa isang pregnancy test, na nagpapakita ng positibong resulta. Nang maglaon, nakipagkita si Nancy sa kanyang matalik na kaibigan, si Tabitha. At ibinahagi ang balita. Tinanong ni Tabitha kung sino ang ama, ngunit casual na sumagot si Nancy na hindi niya alam, dahil siya ay kasama ang maraming lalaki kamakailan. Idinagdag niya na malamang na maalis niya ang sanggol, dahil kapag nalaman ito ng kanyang ama, siya ay papatayin siya. Pagkatapos, papunta na sa trabaho si Nancy na nakauniporme ng waitress, nang biglang nasira ang kanyang sasakyan. Pababa, dahil hindi niya kayang ayusin ang sarili niya, wala siyang pagpipilian kundi ang maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Hindi nagtagal ay nakatagpo si Nancy ng isang lalaki na nagngangalang Bobby, sa gayon ay inalok siya ni Bobby na sumakay sa kanyang bisikleta, at silang dalawa ay nagtungo sa trabaho. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang kainan, kung saan nakilala ni Nancy ang kanyang ama, si Edward, na lumabas upang maging may-ari ng lugar. Pinagalitan siya nito dahil sa pagiging huli, ipinaalala sa kanya na isa na siyang manager. Ipinaalam din niya sa kanya na dapat siyang magtrabaho ng late night shift ngayong gabi kasama ang isa pang empleyado. Nagngangalang Jake. Nakipagtalo si Nancy na nakita niyang weirdo si Jake, at hiniling sa kanyang ama na hayaan man lang si Bobby manatili. Gayunpaman, sinabi ni Edward na hindi niya kayang bayaran si Bobby sa paglipas ng panahon, at iginiit yun. Si Jake ang kanyang pinagkakatiwalaang empleyado, kaya nadismaya si Nancy. Nang maglaon, nagsimulang magtrabaho si Nancy sa isang masungit na mood, at sinabi niya kay Bobby na kailangan niyang magtrabaho ang late night shift kasama si Jake. Nang marinig ito, nag-aalok si Bobby na manatili kahit na hindi siya binabayaran ng mga ito. Malinaw na romantikong interesado siya kay Nancy, ngunit mukhang hindi siya binabayaran nito ng malaki. Pansin, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Nancy, kaya dali-dali siyang pumunta sa likod ng kainan at nagsimulang maghagis, pataas. Si Jake, na chef, ay napansin ang kanyang sitwasyon, at nagtanong kung siya ay buntis. Ngunit bago makasagot si Nancy, dumating si Edward at hiniling na malaman kung bakit siya nagsusuka. Mabilis na ipinaliwanag ni Jake na ito ay dahil sa ilang bulok na karne na hindi niya sinasadyang naiwan ang refrigerator. Kasunod nito, binati ni Jake ang boss ng good luck sa kanyang big date ngayong gabi. Sa hapon, aksidenteng nabuhusan ng tubig sa sahig ang isang staff na nagngangalang Pete. At humingi ng tawad, ngunit tiniyak ni Nancy sa kanya na ayos lang. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang mahirap na mga teenager na dumarating sakay ng kanilang mope sa labas, at nagdudulot isang kaguluhan. Sa gabi, matatapos ang day shift, at tinatanggap ng lahat ng empleyado si Nancy na umuwi. Di nagtagal, dumilim, at naiwan si Nancy na mag-isa para magtrabaho sa kainan. Tinawag niya ang kanyang ama, at ipinaalam sa kanya na siya ay nagtanggal Jake para sa kanyang saloobin. Hindi nasisiyahan si Edward na marinig ito, at sinabi sa kanya na haharapin niya ang sitwasyon bukas. Pagkatapos ng tawag, nagsimulang magpatugtog si Nancy ng malakas na musika at binuksan ang mga ilaw ng disco. Nagsisimula siyang sumayaw, at nagsasaya ng walang pakialam sa mundo. Lingid sa kanyang kaalaman ay may nakatayo sa labas at nakatingin sa kanya. Bigla na namang naduduwal si Nancy at nauwi sa pagkakagulo sa sahig. Maya-maya, habang nagpupunas siya ng sahig, may nagsimulang kumatok sa mga dingding ng kainan. At ito pala ay ang parehong nakamaskara na mga bagets mula kanina. Binalaan sila ni Nancy sa tagapagsalita at nagbanta na tatawagan silang muli ng mga pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang banta ay hindi gumagana. Sa sobrang takot, mabilis na nilock ni Nancy ang pinto at tumawag ng 911 ng totoo. Galit niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, ngunit ipinaalam sa kanya ng operator na abala ang lahat ng unit.
At magpapadala sila ng isang tao sa lalong madaling panahon. Hindi ito nababagay kay Nancy, at ang masaklap pa, ang tawag ay biglang naputol. Sa kanyang takot, ang mga bagets ay nagiging mas agresibo, at pilit na pinapasok. Si Nancy ay kumuha ng kutsilyo para sa proteksyon, at habang sinusubukang itago, nadatnan niya ang bangkay ng hayop na itinapon niya kanina, at naputol din ang mga ilaw, dahilan para mataranta si Nancy. Pilit niyang hinahanap ang kanyang telepono sa kanyang bag, ngunit hindi niya ito makita. Nag-text siya kay Tabitha mula sa telepono ni Bobby at hiniling na agad siyang pumunta sa kainan. But then all of a sudden, isang masked guy ang nakahanap sa kanya, at nahuli na rin pala nila si Bobby. Itinali nila ang magkabilang kamay ng duct tape at pilit na hinahalikan ang isa't isa. Tumanggi si Nancy na makipagtulungan, kaya dinala siya ng isa sa mga lalaki sa silid sa likod upang parusahan siya. Sinimulan niya itong singutin na parang weirdo, ngunit binibigyan ito si Nancy ng pagkakataong palayain ang sarili. At sinaksak niya ang lalaki bago tumakas sa kainan. Sa labas, nadatnan ni Nancy ang isa pang nakamaskara at direktang sinaksak siya sa tiyan. But in a shocking twist, ang lalaki pala ay si Pete. Bukod dito, ang iba pang nakamaskara, kabilang si Bobby ay nagmamadaling lumabas para tulungan siya. Natakot si Nancy nang malaman na ang mga taong nananakot sa kanya ay walang iba kundi siya. Mga empleyado, ang pelikula pagkatapos ay nag-flashback sa kanan pagkatapos Jake ay tinanggal sa trabaho ni Nancy. Nakiusap siya sa kanya na huwag siyang tanggalin, sinasabing siya ang dapat bayaran, at mga raise ata ng medikal. Ngunit walang pakialam si Nancy, at sinabing dapat naisip niya yun bago siya insultuhan. Galit na galit dito si Jake, ngunit wala siyang pagpipilian kundi umalis sa kainan. Pagkatapos ay nakita namin siyang bigo sa kanyang sasakyan, hindi ma-refill ang kanyang mga raise ata dahil hindi siya nagbabayad. Ang kanyang mga bayarin sa loob ng 3 buwan. Nakipag-ugnayan si Jake sa kanyang mga kamag-anak para sa pera, ngunit tumanggi din silang magpahiram sa kanya kahit ano. Pagkatapos ng shift ni Pete, umuwi sila ni Jake, at hindi nagtagal ay huminto sila sa isang drug dealer. Lugar, tumanggi ang dealer na ibigay ang mga gamot ng walang bayad, ngunit ipinakita sa kanya ni Jake ang isang baril at puwersa. Pete na tinutulungan siya ng droga na makayanan ang trauma na naranasan niya sa buong buhay niya. Binanggit din niya na mayroon siyang malalaking plano para sa kainan at pag-uusapan sana sila ni Edward. Pero ngayon, hindi siya makapaniwalang nagkaroon ng lakas ng loob si Nancy. Tanggalin siya ng ganoon kadali. Hindi nagtagal, napansin ni Jake ang mga manggugulo na mga kabataan na nagkukumpulan. Isang siga, at hinimok si Pete na ihinto ang sasakyan. Lumapit ang magkapatid sa gang, na kinikilala sila mula sa kainan. Ipinahayag ni Jake na hindi na siya nagtatrabaho doon, at nagsimulang makipag-chat sa mga kabataan. Ngunit nag-iba ang usapan nang sinimulan niyang sisihin ang mga ito sa pagpapaalis sa kanya. Ngayon, sinubukan ng isa sa mga lalaki na maging agresibo, ngunit agad siyang sinaksak ni Jake sa bituka. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang baril, at pinilit ang natitirang mga manggugulo na lumuhad. Susunod, ibinigay ni Jake ang baril kay Pete, at inutusan siyang barilin sila kung lilipat sila. Pagkatapos ay tumutugtog siya ng malakas na musika ng bansa, at pinipilit ang mga teenager na sumayaw na parang mga tanga. Tila nag-aatubili sila at sinubukang makipagtalo, kaya hiniling ni Jake sa kanyang kapatid na barilin ang isa sa mga lalaki. Nang mag-alinlangan si Pete, hinayla ni Jake ang gatilyo sa kanyang sarili para lamang matuklasan na wala na siya sa mga bala. Isang galit na Jake pagkatapos ay inatake ang bata, at sinakal siya hanggang sa mamatay. Kasunod nito, nakita namin si Pete na umiiyak sa kotse. Kaya pinagalitan siya ni Jake at sinisisi siya sa nangyari. Pagkatapos ay pinalayas niya si Pete, at binigyan siya ng maskara, inutusan siyang hintayin siya sa kainan. Sa isa pang eksena, magkasamang umiinom sina Cope at Bobby, at ipinahayag ng huli ang kanyang nararamdaman para kay Nancy. Sa sandaling ito, dumating si Jake na nakasuot ng maskara at tinatakot sila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang mga mope at nagmumungkahi na sumakay. Nang tanungin ng iba kung saan niya nakuha ang mga ito, ipinaliwanag ni Jake na ninakaw nila ni Pete ang mga ito mula sa mga mahirap na teenager. Samantala, dumating si Pete sa kainan, at napansin niyang nakikipag-usap si Nancy sa kanyang ama sa telepono. Si Jake, sa kabilang banda,
ay nagbibigay sa kanyang mga kaibigan ng mga kitakot-takot na maskara, na sinasabing mayroon siyang ideya. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa kainan, at nakipagkita kay Pete. Sinimulan nilang takutin si Nancy sa pamamagitan ng paghampas sa mga bintana at dingding. Nang mapansin nilang tumatawag siya ng mga pulis, iminumungkahi ni Bobby na dapat nilang itigil ang kalokohan. Bilang si Nancy ay tila tunay na natatakot, pero iginiit ni Jake na nagpepeke na naman siya, at pinatay niya ang mga ilaw para lalo siyang takutin. Nang magpakita ang sheriff, mabilis na umatras ang grupo at nagtago sa storage room. Inutusan ni Jake sina Coop at Pete na dalhin ang mope sa kabilang bahagi ng kainan, at hintayin ang kanyang hudyat para i-rev ang sasakyan. Nag-oblige sila, at nakita namin ang nag-aalalang sheriff na sinusubukang ipasok si Nancy sa kanyang sasakyan. Sa oras na ito, nire-rev ni Coop ang mope, na ginagamit ni Jake bilang pang-abala sa pag-atake sa opisyal. Pagkatapos ay tumakbo si Nancy palayo, habang sinimulan ni Jake na hampasin ang sheriff ng maraming beses hanggang sa siya ay mamatay. Nang makita ito, nalaman na ni Bobby, kaya tinanggal niya ang kanyang maskara. At nagkunwaring kara-rating lang. Sa kanyang bisikleta, dinala siya ni Nancy sa loob, habang si Coop ay nabigla na nakapatay lang sila ng isang pulis. Ngunit sinabi ni Jake na ginawa niya ito para kay Coop, dahil ang kanyang mga fingerprint ay nasa lahat ng lugar. Pagkatapos ay hinimok niya siya na hanapin at patayin sina Nancy at Bobby, kung saan lahat sila ay mapupunta sa bilangguan. Sinimulan ng mga lalaki ang pag-aalaga sa nasugatan na si Pete, kaya kinuha ni Nancy ang sandaling ito upang lumayo sa kanila. Hindi napapansin, ang kanyang atensyon ay nalipat sa bulok na karne mula noong umagang iyon sa basurahan. Sa loob ng kainan, hiniling ni Jake na hanapin ni Coop si Nancy kung ayaw niyang makulong. Pagkatapos ay napansin ni Bobby ang mga susi ng kotse ng sheriff sa countertop. At bigla niyang inatake si Jake. Sa ibang lugar, nag-iwan si Edward ng voicemail para kay Jake, sinasabing narinig niya ang nangyari. Hiniling niya kay Jake na huwag pansinin si Nancy, at tiniyak sa kanya na palagi siyang may trabaho sa kainan. Sa kabilang banda, nahanap ni Coop si Nancy sa kusina at sinubukan siyang salakayin. Ngunit itinulak siya nito patungo sa deep fryer, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay bago tumakbo palayo. Mamaya, nakita natin na nadaig ni Jake si Bobby at sinaksak siya ng mamamatay. Si Nancy, sa kabilang banda, ay nakita si Bobby na nakahiga sa isang pool ng dugo, at sa kanyang huling hininga, mahina niyang sinusubukang iabot sa kanya ang susi ng kotse. Biglang sumulpot si Tabitha sa kainan, ngunit nang makita niya ang massacre, siya ay natakot, at agad na umalis. Nancy took this moment to run downstairs, and Jake also follows her. Ngunit pagdating niya sa opisina sa ibaba, wala na si Nancy, at pagkatapos ay biglang, sinubukan ni Nancy na umalis sa kainan, ngunit sa kasamaang palad, muling nagpakita si Jake at sinaksak siya sa likod. Nakita namin na umaga na, hinayla siya ni Jake papasok, at paulit-ulit na hinahampas sa tiyan. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng sticker badge. Sumunod, habang nagmamaneho pa uwi, tinawagan ni Jake ang mga pulis para iulat ang massacre sa kainan, ngunit iniiwan ang katotohanan na siya ang may kagagawan. Samantala, sa kainan, buhay pa pala si Nancy, at hinugot niya ang kutsilyo mula sa kanya. Idagdag pa, napansin din namin na ibinalot niya ang bulok na karne sa kanyang katawan bilang proteksyon na hadlang. Pinoprotektahan siya nito sa ilang lawak, kahit na siya ay malubhang nasugatan. Gumapang siya hanggang sa katawan ni Bobby, at nag-graves para sa kanya para sa isang maikling sandali. Pagkatapos ay kinuha ni Nancy ang mga susi ng kotse ng sheriff, at nagmamaneho ng buong bilis. Sa isa pang eksena, umuwi si Jake at nagsimulang tawagan si Pete sa kabila. Alam niyang wala siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang tumakas sa bayan at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga damit. Sa labas, lingguhang bumaba ng kotse si Nancy na may dalang kutsilyo at sinimulang hanapin siya. Narinig ni Jake ang doorbell at kumuha ng martilyo kung sakali. Maingat niyang binuksan ang pinto, ngunit wala siyang mahanap at patuloy na tumutunog ang doorbell. Dito natuklasan ni Jake ang badge ni Nancy sa pinto. At pagkatapos ito ang mangyayari, si Nancy na nakalusot sa likod ng pinto ay brutal na sinaksak siya sa leeg. Binunot ng dalaga ang kutsilyo na iniwang duguan hanggang sa mamatay. Maya-maya, nakita namin na nanghina si Nancy para magpatuloy sa paglalakad.
Siya ay bumagsak sa gilid ng kalsada upang magpahinga, at naalala ang pag-uusap nila ni Tabitha. Ibinunyag niya kung ano ang kanyang pakiramdam na naipit sa buhay kahit na 20 anyos pa lang. Marami siyang gustong gawin sa buhay, ngunit ngayon ay buntis na siya, at walang mahanap na kahulugan sa anumang bagay. Sa huling eksena, natagpuan si Nancy ng kanyang naguguluhan na ama, na tinitiyak sa kanya na darating ang tulong sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Nancy na magsalita, at ang nasugatan na batang babae ay nagawang bamulong, aking sanggol. Bago matapos ang pelikula, okay guys, salamat sa panunood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.